Magandang hapon sa inyong lahat, aking mga estudyante. Ako nga pala si Binibining Lin, ang inyong guro ngayong hapon. Bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. Aming dakilang Ama, sana po ay gabayan niyo po kami ngayong araw at sana po may matutunan po kami sa lahat ng mga tinuro ng aming mga guro. Amen. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. Bago kayo umupo, pakipulot ang mga basura sa inyong ilalim sa inyong upuan at pakiayos sa inyong upuan. Ngayon naman, banggitin ko ang inyong pangalan kung meron bang lumiban sa ating klase ngayon. Andrea Nabangan, magaling. Uchi Tibag, magaling. Masaya ako ngayon kasi walang lumiban sa ating klase ngayon. Ngayon naman, may alintuntunin ako na dapat yung sundin sa loob ng klase ko. Una, dumating sa paaralan ng maaga at may tamang uniforme. Pangalawa, maging magalang at gumamit ng po at opo sa pakikipag-usap. Pangatlo, makinig na mabuti at itaas ang kamay bago magsalita. Pang-apat, panatiling malinis ang silid-aralan at itapon ng basura sa tamang lalagyan. Pang-lima, maging mabait at huwag manakit ng kapwa. Malinaw ba ang aling tuntunin ko? Magaling. Bago tayo datako sa ating talakayin, may takatanungan muna ako. Ano ang tinalakay na tinunuhuli nating pagkikita? Tama, magaling ka. Ngayon wala ng katanungan, narito sigurong Pilayo para magpatuloy. So bago tayo dumako sa ating talakayan, ay may gagawin muna tayong aktibidad. Ano bang gagawin natin? Simple lang. So may papakita akong mga naka-zoom in na larawan. Ang gagawin nyo ay unti-unti nyo itong isi-zoom out hanggang sa mahulaan nyo kung sino ang mga nasa litrato. Game ba? Game. So unang larawan. Jose Rizal, kayo ay magaling. Sa pangalawang larawan. No? Marcelo H. Del Pilar, tama. Sa pangatlong larawan. Graciano Lopez Haina, kayo ay magaling. Tama. Sa pang-apat na larawan. Ano? Francisco Baltasar Balagtas, kayo ay tama. Napakagaling nyo ha. Sa pang-last na larawan, ito ay huling na larawan. Sino nga ba? Pascual Poblete, kayo ay magaling. Magaling. So, base sa iyong nakita, sino-sino nga ba ang mga nasa larawan? No? Sila ay mga manunulat. So, base sa mga manunulat na nakita nyo, sino nga ba ang paksa na ating tatalakayin ngayon? Ano? Si Pascual Poblete? Magaling. So, ngayon, tatalakayin natin kung sino si Pascual Poblete. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang ating paksang tatalakayin ngayong hapon ay tungkol sa pagising ng damdaming makabayan, buhay ni San Vicente Ferrer, may akda Pascual Poblete. Si Pascual Hicaro Poblete ay isang mahalagang manunulat, mamahayag at tagasalin sa kasaysayan ng Pilipinas. Ipinanganak siya noong Mayo 17, 1857 sa Naik at namatay siya noong Pebrero 5, 1921 sa Maynila. Tinatawag siyang ama ng pahayagang Tagalog dahil siya ang isa sa mga nanguna sa paggamit ng wikang Tagalog sa pamamahayag upang maabot ang karaniwang mamamayan. Natatag siya ng mga pahayagang El Resumen at ang Tinig ng Bayan na naging daan upang maipahayag ang mga ideya at damdamin ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo. Isa rin sa kaniyang pinakamahalagang ambag ay ang pagsasalin ng nobelang Nolimitang Hirit sa Tagalog upang mas madaling maunawaan at marami ang mensahe nito. Isa sa kaniyang mga akda ang buhay ni San Vicente Ferrer na isang talambuhay o geography. Ang akdang ito ay tumatalakay sa buhay at kabutihang ginawa ni San Vicente Ferrer.
Ipinapakita rito ang kanyang pananampalataya, pagtulong sa kapwa at pagiging mabuting halimbawa sa mga tao. Layunin ng akda na magbigay inspirasyon at magsilbing gabay sa mga mambabasa upang tularan ang mabubuting gawain ng santo. Isinulat ang akdang ito sa panahong ginagamit ang panitikan bilang kasangkapan upang magmulat ng isipan ng mga Pilipino. Pinipili ni Poblete ang wikang Tagalog upang mas maintindihan ito ng nakararami, lalo na ng mga karaniwang tao. Sa pamamagitan nito naging epektibo ang kaniyang layunin sa pagmamahal sa kapwa at pagiging makatarungan. Sa kabuuan, si Pascual Hicaro Poblete ay hindi lamang isang manunulat, kundi isang tagapagtaguyod ng kamalayan at pagpapalaga sa lipunan. Ang kanyang mga akda ay lalo na ang buhay ni San Vicente Ferrer ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng mabuting asal, pananampalataya at pagmamahal sa kapwa at bayan. Naintindihan niyo ba ang aking itinalakay? Magaling! Ngayon na napag-usapan na natin ang akdang buhay ni San Vicente Ferrer, alamin naman natin ang mahalagang kaisipan na makukuha dito. Meron akong 3 katanungan para sa inyo. Una, ano ang tungkol sa akdang buhay ni San Vicente Ferrer? Tama, ang akdang buhay ni San Vicente Ferrer ay tungkol sa buhay ng isang banal na tao na kilala sa kanyang kabutihan, pananampalataya at pagtulong sa kapwa. Ang kalawang katanungan naman ay, bakit tinawag na ama ng pahayagang Tagalog si Pascual Poblete? Tama, tinawag siyang ama ng pahayagang Tagalog dahil siya ay isa sa mga unang nagsulong ng paggamit ng wikang Tagalog sa pahayagan at panitikan upang maabot ang mas maraming Pilipino. Pangatlo, sa inyong palagay, ano ang mas mabilis na paraan para magising ang damdamin ng mga tao at bakit? Tama, maaring magising ang damdamin ng tao sa pamamagitan ng kwento, talumpati o karanasan na may emosyon dahil sa madaling makarelate ang mga tao dito. Matapos nating talakayin at sagutin ang mga tanong, hindi lamang natin nauunawaan ang nilalaman ng akda, kundi pati ang mga aral na nais nitong ipahatid. Ngayon naman, pagtuunan natin ng pansin ang pagpapahalaga. Ano nga ba ang mahalagang kaisipan na ipinapahayag sa akdang buhay ni San Vicente Ferrer at paano ipinakita ni Pascual Hicaro Poblete ang pagiging mabuti, pagtulong sa kapwa at pagpapahalaga sa wika at paninindigan sa katotohanan sa kaniyang isinulat? Ang akdang buhay ni San Vicente Ferrer ay nagpapahayag ng mahahalagang kaisipan tulad ng pagiging mabuti, matibay na pananampalataya at pagtulong sa kapwa. Ipinakita rito na ang isang tao ay dapat gumawa ng tama at maglingkod sa iba ng may kababaang loob. Tulad ni San Vicente Ferrer, ipinapakita naman ni Pascual Poblete ang pagpapahalagang ito sa pamamagitan ng kaniyang paraan ng pagsulat. Inilahad niya ang kabutihan at pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng mga halimbawa sa buhay ng santo. Ipinakita rin niya ang pagpapahalaga sa wika ng paggamit ng Tagalog upang mas maunawaan ng mga Pilipino. Bukod dito, makikita ang kaniyang paninindigan sa katotohanan sa malinaw at tapat niyang paglalahad ng mga aral at mga pangyayari. Ngayon naman, dahil tapos na tayo sa ating mga katanungan, tutungo na tayo sa ating aplikasyon. At ngayon, alam niyo na ang ating paksang itinalakay. Ngayon ay meron tayong gagawin. Ang ating gagawin ay gagawa kayo ng maikling roleplay. Hahatiin ko kayo sa 4 na pangkat. Bawat grupo ay gagawa ng maikling roleplay na nagpapakita ng aral mula sa buhay ni San Vicente Ferrer. Ang pamagat ng ating gagawin ngayon ay kabutihan sa aksyon. Bawat grupo ay makanya-kanyang gawain o task na gagawin. Sa pangkat una,
ang pagtulong sa kapwa. Ipinakita ang pagtulong sa kaklase na nangangailangan. Sa pangkat 2, ang pagiging makatarungan. Ipakita ang tamang pagdesisyon kahit mahirap. Sa pangkat 3, ang pagpapahalaga sa wika. Ipinakita ang paggamit ng Filipino sa mabuting paraan. Ang pang-4, ang pagmamalasakit sa kapwa. Ipinakita ang pagiging mabait at magalang sa lahat. At bago niyo yung gawin, ay meron tayong pamantayan sa pagmamarka. Una, ang nilalaman. Sa nilalaman, meron kayong 20 points. Sa pagkamalikhain, meron kayong 15 points. Sa partisipasyon sa grupo, meron kayong 5 puntos. At ang panghuli, ang kalinawan sa presentasyon, 10 points, na ang kabuuan ay 50 points. Meron kayong 5 minuto sa paghahanda. Bago ang 5 minuto, ay inyo itong irepresenta sa harap. Handa na ba kayo? Handa na. So, maaari na kayong magsimula.